Gaano pa ba katagal bago siya tuluyang mawala sa katinuan, Miguel? Naiinip na ako sa pagtitimpla ng tsaa gabi-gabi na tila wala namang nangyayari. Ang malamig at mapanguyam na boses ni Celestine ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Bawat salita ay tila isang patalim na bumaon sa puso ni Hilario na nooy nakatayo sa labas ng pintuan ng sarili nilang silid. Bahagyang nakawang ang pinto, sapat na upang masilayan ni Rio ang kanyang asawa na nakasandal sa dibdib ni Don Miguel, ang lalaking itinuring niyang matalik na kaibigan at kanang kamay sa negosyo. Ang mga kamay ni Celestine na dati madalas niyang hagkan dahil sa lambot nito ay marahang humahaplos sa mukha ni Miguel, habang ang isang kamay naman ay pinaglalaruan ang maliit na botelya ng thallium na itinago sa ilalim ng kanilang kama. Konting tiis na lang, mahal ko. Unti-unti nang kinakain ng laso ng utak ni Rio. Nakita mo naman kanina sa opisina, nakakalimutan na niya ang mga simpleng pirma. Konting dagdag pa sa dosis at mamanahin na nating dalawa ang buong De Los Santos Shipping Lines. Sagot ni Miguel bago ito humalakak ng mahina. Isang tunog na tila kislap ng kidlat na naghatid ng matinding pait sa pandinig ni Rio. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Rio na may hawak na maliit na pilus na kahon ay nagsimulang manginig. Sa loob ng kahong yon ay isang mamahaling kwintas na brilyante, isang sorpresang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo na gaganapin sa susunod na linggo. Ang bigat ng kahon sa kanyang palad ay tila naging isang bundok na hindi na niya kayang pasanin. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri, kasabay ng isang kakaibang pagtibok sa kanyang dibdib na tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang tadyang. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sipain ang pinto at kumprontahin ang dalawang taong pinakamamahal at pinagkatiwalaan niya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang bawat hininga niya ay nagiging masikip, tila may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang mga alaalang binuo nila ni Celestine, ang mga pangakong binitawan sa harap ng dambana, ay tila mga tuyong dahon na nilayag ng hangin at nauwi sa putikan. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa mga bubong na yari sa yero sa dulo ng kalsada, isang babae ang nakikipagbuno sa dilim. Si Mayumi, na may suot na kupas na t-shirt at tsinelas na halos manipis pa sa papel, ay abala sa paghahalukay sa mga basurang itinapon mula sa loob ng bakod ng mga De Los Santos. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila karayom na tumutusok, ngunit wala siyang pakialam. Kailangan niyang makahanap ng anumang maibebenta upang mabili ang gamot ni Lola Isay. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga nabubulok na pagkain, nakita ng kanyang mga mata ang isang makinang na bote. Sa pag-aakalang isa itong mamahaling pabango, agad niya itong pinulot. Ngunit nang mabasa niya ang sulat kamay sa maliit na papel na nakadikit dito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagpintig. Ang recipe ng lason at ang mga petsa kung kailan ito dapat ibigay ay malinaw na nakasulat doon. Kasama ang pangalan ni Hilario De Los Santos, bumalik ang kanyang alaala sa madilim na kahapon, noong ang kanyang ama ay lumuluhod sa harap ni Rio para makiusap na huwag kunin ang kanilang lupa. Ngunit tinalikuran lamang sila nito nang walang kibo. Ngayon, ang buhay ng taong kinamumuhian niya ay nasa kanyang mga kamay. Isang maliit na botelya na maaaring maging hudyat ng kanyang paghihiganti o ang susi sa isang buhay na hindi niya kailanman inakala. Sa loob ng mansyon, marahang binitiwan ni Rio ang hawak na pilus na kahon. Ang tunog nito, nang tumama sa makapal na karpet, ay hindi narinig ng sinuman. Ngunit para sa kanya, iyon ang huling tunog ng kanyang mundong gumuho. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa lason, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Paano magagawang pumatay ng taong pinangakuan mong mamahalin hanggang sa huling hininga?
At paano magagawang iligtas ng isang taong sinira mo ang buhay ang kaisa-isang hiningang natitira sa iyo? Ang gabi ay nanatiling madilim at sa gitna ng unos, dalawang kaluluwa ang nakatadhana sa isang pagtatagpong babago sa kanilang tadhana. Habang ang laso ng pagtataksil ay patuloy na dumadaloy sa mga ugat ng tahanang itinuring na paraiso, ngunit naging isang impyerno. Ang liwanag ng isang upos na kandila ay nagbibigay ng mahinang anino sa mukha ni Lola Isay, na nooy mahimbing na natutulog sa ibabaw ng banig na punong-puno na ng tagpi. Sa bawat paghinga ng matanda, maririnig ang mahinang huni ng kanyang dibdib na tila isang sirang plaka, isang paalala kay Mayumi na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Hawak ni Mayumi ang maliit na bote ng laso na nakuha niya sa basura. Ang malamig na salamin nito ay tila nagyayelo sa kanyang palad, habang ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa imahe ni Hilario de los Santos. Naalala niya ang araw na pinalaya sila sa kanilang lupain, ang hitsura ng kanyang ama na luhaan at nakaluhod sa putikan, habang ang mga sasakyan ni Rio ay dumaan lamang at nagwisik ng dumi sa kanilang mga abang katawan. Bakit ko siya ililigtas? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang pandinig. Tila isang masamang espiritu na nais siyang akitin sa landas ng paghihiganti. Kung hahayaan niyang mamatay si Rio sa kamay ng sarili nitong asawa, hindi ba't iyon ay isang matamis na katarungan para sa lahat ng sakit na idinulot nito sa kanila? Ngunit nang muling tignan ni Mayumi ang kanyang lola, ang mga aral na itinanim sa kanya nito mula pagkabata ay muling nagliwanag. Mayumi, ang galit ay parang uling nahawak mo. Ikaw ang unang mapapaso bago mo ito maibato sa iba. Ang tinig ni Lola Isay ay tila humahaplos sa kanyang naguguluhang puso. Napatingin siya sa bote pagkatapos sa isang munting altar na may kupas na imahe ng birhen. Ang kanyang pagkatao ay hindi hinubog ng puot, kundi ng pagmamahal na sa kabila ng kahirapan ay nanatiling busilak. Sa kabilang dako ng malawak na bakuran, sa loob ng malamig at madilim na silid-aklatan, nakaupo si Rio sa harap ng kanyang mesa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara na nagbibigay ng madilaw na anino sa kanyang mukha na tila isang maskara ng pait at pagkatao. Sa kanyang harap ay ang tasa ng tsa na dinala ni Celestine ilang sandali lamang ang nakalilipas. Ang usok na nagmumula rito ay tila mga kamay na nanunukso sa kanya upang uminom, upang tapusin na ang lahat ng paghihirap na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pumasok si Celestine, ang kanyang mga hakbang sa sahig na yari sa Nara ay tila isang marahang sayaw na puno ng panlilinlang. Rio mahal, bakit hindi mo pa iniinom ang tsaa mo? Alam mo namang makakatulong iyan para makatulog ka ng mahimbing. Ang wika ni Celestine sa tono na tila isang nag-aalalang asawa, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Rio. Ngunit para kay Rio, ang haplos na yon ay tila gapos ng isang sawa na unti-unting sumasakal sa kanya. I'll drink it later, Celestine. Medyo madami lang akong iniisip sa kumpanya, ang sagot ni Rio. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Pinapanood niya ang refleksyon ng kanyang asawa sa madilim na bintana. Ang kagandahang dati niyang sinasamba ay tila naging isang nakakatakot na mukha ng kamatayan. Ang bawat salita ni Celestine, ang bawat ngiti nito, ay tila isang dambuhalang kasinungalingan na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Gusto niyang isigaw ang lahat ng alam niya, gusto niyang itapon ang tasa sa pader hanggang sa mabasag ito sa libu-libong piraso, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan ang kanyang naging sandata, habang ang puso niya ay dahan-dahang nagdurugo sa bawat segundong lumilipas. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tumayo si Mayumi sa harap ng dambuhalang pintuan ng mansyon ng mga De Los Santos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang lumang bag kung saan nakatago ang bote at ang listahan.
Alam niyang ang pagpasok sa loob ay tila pagpasok sa kuweba ng leon, ngunit para sa kaligtasan ng isang buhay at para na rin sa kapayapaan ng kanyang sariling kaluluwa. Kailangan niyang gawin ito. Nang bumukas ang gate at lumabas ang isang matandang katiwala, huminga ng malalim si Mayumi. Nandito po ako para mag-apply bilang katulong. Nabalitaan ko pong naghahanap kayo ng karagdagang tauhan. Ang wika niya, ang kanyang boses, ay may halong kaba at determinasyon. Ang katiwala ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tila tinitimbang ang kanyang katapatan sa gitna ng kanyang kahirapan. Sa loob ng mansyon, tila huminto ang oras nang dahan-dahang pumasok si Mayumi sa dambuhalang pintuan na yari sa inukit na nara. Ang lamig na nagmumula sa aircon ay agad na yumakap sa kanyang balat. Isang matinding kaibahan sa nakakapapasong init sa labas ng kalsada. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng tsinelas na may manipis na swelas ay tila nahihiyang tumapak sa makintab na marmol na sahig na tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang abang kalagayan. Sabel, sino itong dinala mo sa loob? Bakit nagpapasok ka ng amoy kalye rito sa sala? Ang boses ni Celestine ay parang latigo na humablot sa pagkatao ni Mayumi. Pababa ang asawa ni Rio sa malawak na hagdanan, suot ang isang mamahaling silk robe na humahaba sa bawat hakbang niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kupas na damit ni Mayumi. Ma'am, siya po si Mayumi. Nag-a-apply pong katulong. Mukhang masipag naman po at kailangan lang talaga ng trabaho. Magalang na sagot ng katiwalang si Manang Sabel. Lumapit si Celestine. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa payak na amoy ng sabon sa damit ni Mayumi. Tinitigan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa. Isang mapanghusgang tingin na tila binabasa ang bawat hibla ng kahirapan sa katawan nito. Tignan mo nga ang sarili mo. You look like you haven't eaten for days. Baka naman pati pilak namin ay makitid ang mga mata mo at pag-interesan mo? Hindi po, ma'am. Marangal po akong nagtatrabaho. Kahit ano po ay gagawin ko. Basta makatulong lang po sa panggamot ng lola ko. Sagot ni Mayumi. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang tuhod. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ramdam ang matigas na anyo ng botelyang naglalaman ng katotohanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestine. Fine, we need someone to do the dirty work anyway. Sabel, dalhin mo siya sa kusina. Turuan mo siyang magtimpla ng tsaa ni Rio. Siguraduhin mong susunod siya sa bawat instruction ko. Especially the special ingredients. Habang dinadala siya ni Manang Sabel patungo sa kusina, nadaanan nila ang pintuan ng silid-aklatan na bahagyang nakabukas. Doon, sa gitna ng karangyaan, nakita ni Mayumi ang anino ng isang lalaking nakaupo sa dilim. Si Hilario. Hindi ito ang malakas at nakakatakot na lalaking nasa kanyang alaala. Ang mga balikat nito ay bagsak at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa na tila wala ng lakas na humawak pa sa anumang bagay. Ang kanyang hitsura ay tila isang ibong nakakulong sa ginintuang hawla. Unti-unting namamatay sa loob ng sariling palasyo. Naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang taong kinamumuhian niya dahil sa pagkuha ng kanilang lupa ay narito ngayon, kinakain ng isang mas malalim at mas masakit na uri ng lason. Ang lason ng pagtataksil ng taong pinakamamahal nito. Sa kusina, inilabas ni Celestine ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Marahang ibinuhos ng babae ang puting pulbos sa loob ng tasa ng tsa na umuusok pa sa init. Ang bawat butil ng pulbos na nahuhulog ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapadilim sa kinabukasan ng lalaking nasa kabilang silid. Mayumi, dalhin mo ito kay Rio. Siguraduhin mong mauubos niya ang bawat patak bago ka lumabas. Utos ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanunuot at puno ng banta. Hawak ang tray na nanginginig. Dahan-dahang naglakad si Mayumi patungo sa silid-aklatan. Ang bawat hakbang niya sa tahimik na pasilyo
ay tila isang bilang ng mga sandaling natitira sa buhay ni Rio. Nang makarating siya sa harap ng lalaki, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Rio ay puno ng pagod, pait, at isang uri ng pangungulila na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto sa mundo. Inilapag ni Mayumi ang tasa sa mesa. Ang amoy ng tsaa ay humalo sa amoy ng lumang libro at kalungkutan. Alam ni Mayumi na sa sandaling inumin ni Rio ang tsaang ito, siya ay magiging bahagi na ng krimeng ito. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, mawawalan siya ng pagkakataong iligtas ang kanyang lola at ang lalaking ito. "Uminom na po kayo, sir, para po gumaan ang pakiramdam niyo," bulong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng pighati na tila isang dalangin. Kinuha ni Rio ang tasa, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa porselana. Habang unti-unting inilalapit ni Rio ang tasa sa kanyang mga labi, ang puso ni Mayumi ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Pipigilan ba niya ang lalaking sumira sa kanyang pamilya? O hahayaan niyang tapusin ang laso ng buhay na dati niyang ipinanalangin na magdusa? Ang kamay ni Rio ay dahan-dahang itinaas ang tasa. Ang mainit na singaw ng tsaa ay dumadampi sa kanyang mukha na tila isang mapanlinlang na haplos ng kamatayan. Sa bawat milimetro ng paglapit ng porselana sa kanyang mga labi, ang mundo ni Mayumi ay tila bumabagal. Ang bawat segundo ay nagiging isang dambuhalang bigat sa kanyang dibdib. Nakikita niya sa mga mata ni Rio ang isang malalim na pagod. Ang anyo ng isang lalaking sumusuko na sa laban ng buhay dahil ang mga taong dapat ay sandigan niya ang siya mismong gumigiba sa kanyang pundasyon. Huwag po ang sigaw na namuo sa lalamunan ni Mayumi, ngunit hindi nagawang kumawala. Sa halip, isang biglaang pagkilos ang nagawa ng kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang matinding kaba, tila nawalan ng balanse ang kanyang mga paa sa makinis na sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa gilid ng mesa. Sapat na upang mayanig ang tasa sa kamay ni Rio. Ang mainit na likido ay tumalsik sa ibabaw ng mga papeles at sa kamay ng lalaki habang ang tasa ay gumulong sa makapal na karpet nang hindi nababasag ngunit nag-iiwan ng malaking mantsa ng katotohanan. "Pasensya na po, sir. Patawad po, napakalamira ko po talaga," ang nanginginig na tinig ni Mayumi habang agad siyang lumuhod upang punasan ang natapong tsaa gamit ang kanyang lumang panyo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Tumingin si Rio sa kanyang basang kamay. Pagkatapos ay sa dalagang nasa paanan niya. Sa halip na magalit, isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. "It's okay. Huwag kang mag-alala. Basura lang naman ang mga papel na yan. Katulad ng lahat ng narito." Ang mapait na bulong ni Rio. May kung anong kurot sa puso ni Mayumi nang marinig ang kawalan ng pag-asa sa boses ng lalaki. Ang Rio, na kilala niya bilang malupit na negosyante, ay tila isang sugatang leon na hinihintay na lamang ang kanyang huling hininga. Sa pintuan, sumulpot ang anyo ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa natapong tsaa sa sahig. Ang kanyang magandang mukha ay saglit na napalitan ng isang anyo ng matinding galit. Ngunit agad din itong nabura at pinalitan ng isang mapanlinlang na pag-aalala. "Rio, anong nangyari? My God, napaka-clumsy naman ng babaeng ito. I told you, Sabel, hindi dapat tayo nagpapasok ng kung sino-sino lang dito." "Huwag kang sumigaw, Celestine. Aksidente lang ang lahat." Ang mahinahon ngunit tila pagod na sagot ni Rio. Tumingin siya kay Mayumi na kasalukuyan pa ring nakaluhod. Ang mga daliri nito ay namumula dahil sa init ng tsaang dumampi sa kanyang balat. May kakaibang kislap sa mga mata ng dalaga. Hindi takot, kundi isang uri ng matinding pag-aalala na matagal nang hindi nararamdaman ni Rio mula sa ibang tao. Aksidente? Rio, ang mga katulad niyan ay hindi dapat hinahayaang pumasok sa loob ng bahay natin.
Look at her, she's a mess. Sabel, ilabas mo na ang babaeng ito bago pa niya tuluyang masira ang gabi mo. Pagpapatuloy ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng mapang-aping awtoridad. Lumapit siya kay Rio at pilit na hinawakan ang braso nito, ngunit bahagyang umiwas ang lalaki. Isang pagkilos na nagdulot ng saglit na pagkagulat at lalong pagngangalit sa kalooban ng asawa. Hayaan mo na siya. Sabel, bigyan niyo siya ng gamot para sa paso sa kamay niya. Utos ni Rio bago tumayo at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran ang dalawang babae. Ang kanyang anino sa sahig ay tila isang mahabang guhit ng pangungulila sa gitna ng silid na puno ng karangyaan. Nang ilabas ni Manang Sabel si Mayumi, hindi napigilan ng dalaga ang lumingon muli. Nakita niya si Celestine na mabilis na kinuha ang basang tasa at mga papeles. Ang bawat kilos nito ay puno ng pagmamadali na tila ba nais nitong burahin ang anumang ebidensya ng nangyari. Alam ni Mayumi na hindi pa tapos ang laban. Ang botelyang nasa loob ng kanyang bag ay tila naging mas mabigat. Isang sumpa at isang tungkulin na kailangan niyang panindigan. Sa loob ng silid-alagaan sa likod ng mansyon, habang nilalagyan ni Manang Sabel ng malamig na tubig ang mga daliri ni Mayumi, hindi nakatiis ang dalaga na magtanong. Manang, matagal na po bang ganyan si Sir Rio? Parang wala na siyang sigla sa buhay. Bumuntong hininga ang matanda. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga taon ng pagsisilbi. Mabait na bata si Rio, Mayumi. Pero mula nang mamatay ang kapatid niya at mawala ang mga taong pinagkakatiwalaan niya, unti-unti siyang nagbago. Naging sarado ang puso niya. At ang asawa niya, ayaw ko na lang magsalita. Baka mapahamak pa tayo. Kinagabihan, hindi makatulog si Mayumi sa maliit na silid na ibinigay sa kanya sa quarters ng mga katulong. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang hitsura ni Rio. Nang dahan-dahang itinaas ang tasa, may isang bagay sa mukha ng lalaki na nagpapaalala sa kanya sa kanyang sariling ama. Ang hitsura ng isang taong tinalikuran na ng tadhana. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Bakit tila hinahayaan ni Rio na saktan siya ni Celestine? Alam ba niya? O sadyang pagod na siyang lumaban dahil wala na siyang dahilan upang mabuhay? Bago tuluyang dalawin ng antok, naalala ni Mayumi ang isang lumang kwento ni Lola Isay tungkol sa isang pamilyang nagkawatak-watak dahil sa isang matinding lihim. Sa mga sandaling iyon, hindi mapigilan ni Mayumi ang makaramdam ng isang kakaibang koneksyon sa mansyong ito na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kawalang katarungan. Paano kung ang taong itinuturing mong kaaway ay siya palang kaisa-isang natitirang piraso ng iyong nakaraan? At paano kung ang pagliligtas sa kanya ay nangangahulugan din ng paghukay sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang lason? Ang dilim ng gabi ay tila naging mas lalong malalim, habang sa kabilang panig ng mansyon, isang lalaki ang nananatiling nakadilat sa dilim, nakatingin sa kisame at naghihintay sa susunod na hakbang ng kamatayan na nakasuot ng mukha ng kanyang sariling asawa. Mabuti pa ay huwag mo nang piliting humawak ng pluma, Rio. Tignan mo ang mga kamay mo, tila ba mga dahon na nilalagas ng hangin sa sobrang panginginig. Ang tinig ni Celestine ay parang malamig na hanging pumasok sa silid. Bit-bit ang isang uri ng pag-aalala na hindi humahaplos sa balat, kundi tila sumusugat sa dignidad ni Rio. Nakaupo si Rio sa likod ng kanyang dambuhalang mesa. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa gintong ballpen, ngunit bawat guhit na sinusubukan niyang gawin sa papel ay nagmumukhang ligaw na bakas ng isang taong nawawalan na ng kontrol. Sa pintuan, nakatayo si Mayumi na may hawak na basahan at panlinis, tahimik na sumasaksi sa unti-unting pagguho ng isang makapangyarihang lalaki. I can manage, Celestine. Marami lang akong iniisip sa kumpanya. Ang sagot ni Rio, ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon
sa loob ng silid-aklatan. Lumapit si Celestine. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa makapal na carpet at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. "You're not well, mahal. Siguro ay kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal." "Don't worry. Miguel and I will handle everything in the office. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo sa mga dokumentong hindi mo na rin naman maintindihan." Naramdaman ni Mayumi ang paghigpit ng kanyang hawak sa basahan. Ang paraan ng pagsasalita ni Celestine ay tila isang marahang paghimas, ngunit ang bawat salita ay may layuning itanim sa isipan ni Rio na siya ay mahina, na siya ay wala ng silbi. Ito ang lason na mas mabilis kumalat kaysa sa thallium, ang lason ng pagdududa sa sariling kakayahan. Nang lumabas si Celestine upang sagutin ang isang tawag, mabilis na lumapit si Mayumi sa mesa sa pagtatangkang maglinis, ngunit ang totoo ay nais niyang masilayan nang malapitan ang kalagayan ni Rio. Sa hindi sinasadyang pagkilos, naitabig ni Rio ang isang maliit na frame ng larawan na laging nakaharap sa kanya. Ang pagbagsak nito sa mesa ay nagdulot ng isang tuyot na tunog, at ang salamin nito ay nagkaroon ng isang mahabang lamat. Nagmamadaling pinulot ito ni Mayumi. "Pasensya na po, sir. Hayaan niyo po. Lilinisin ko." Ngunit nang mahawakan niya ang larawan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa loob ng lamat na salamin ay isang kupas na litrato ng dalawang lalaki, isang mas batang Rio na nakangiti, at isang lalaking kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong ama. "Iyan ang kapatid ko." Mahinang wika ni Rio. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa larawan na tila doon lamang siya nakakahanap ng kaunting kapayapaan. Siya ang tanging taong naniwala sa akin nung wala pa akong kahit ano, pero nawala siya. At hanggang ngayon, ang bigat pa rin dito sa dibdib ko. Ipinatong ni Rio ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang puso, isang kilos na puno ng tapat na pighati. Napatingin si Mayumi kay Rio, at sa unang pagkakataon, hindi ang mapait na alaala nang nawalang lupa ang nakita niya. Nakita niya ang isang taong nangungulila, isang taong may puwang sa puso na katulad ng sa kanya. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay tila uwant-unting tinutunaw ng isang matinding habag. Ang lalaking ito, na itinuring niyang higante ng kasamaan, ay isa lamang palang sawing kaluluwa na naliligaw sa sarili niyang palasyo. "Sir, minsan po, ang pinakamabigat na dala natin ay hindi ang mga pagkakamali ng iba, kundi ang mga bagay na hindi natin nagawa para sa mga mahal natin," malumanay na sabi ni Mayumi. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng musika sa gitna ng kaguluhan sa isip ni Rio. Tumingala si Rio at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga sandaling iyon, nawala ang agwat ng mayaman at mahirap, ng amo at katulong. May isang tahimik na pag-unawa na namuo sa pagitan nila, isang pagkilala sa parehong sugat na dala ng nakaraan. Ngunit ang sandaling iyon ay bumasag. Nang muling pumasok si Celestine, ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makitang malapit ang dalawa sa isa't isa. "Mayumi, bakit nakikipag-usap ka pa sa asawa ko? Tapusin mo na ang trabaho mo at lumayas ka na rito." Habang mabilis na lumalabas ng silid, narinig ni Mayumi ang muling pag-ubo ni Rio, isang tuyot at mahapding tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga baga. Ang bawat ubo nito ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas. Sa labas ng mansyon, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa mga dahon ng sampagita, isang katanungan ang bumabagabag sa puso ni Mayumi. Kung ililigtas ba niya si Rio? Maililigtas din ba niya ang sarili niya mula sa puot na matagal nang kumakain sa kanyang kaluluwa? At ang mas nakakatakot na tanong, paano kung huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila isang babala. Habang sa loob ng mansyon, ang anino ni Miguel ay nakita niyang pumasok sa silid ni Celestine. Bitbit ang isang bagong botelyang kasing dilim ng gabi. Ang bawat pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon
na unti-unting lumalapit sa isang madilim na hantungan. Sa loob ng kanyang silid, nakahiga si Rio habang ang kanyang paningin ay tila nilalambungan ng manipis na aso. Ang kisame ay tila umiikot at ang mga alaala ng kanyang kabataan ay sumasabay sa agos ng pagkahilo na dulot ng lason sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Bawat butil nito ay tila isang saksi sa kanyang unti-unting paghina. Pumasok si Celestine sa silid, bitbit ang isang tray na may nakapatong na mangkok ng mainit na sopas. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, tila isang anghel na dumarating upang magbigay ng kalinga. Ngunit para kay Rio, ang bawat galaw ng kanyang asawa ay tila isang laro ng anino na puno ng panganib. Rio, mahal, kailangan mong kumain. Nilutuan kita ng paborito mong sopas para bumalik ang lakas mo. Ang malambing na wika ni Celestine habang marahang nauupo sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay humaplos sa pisngi ni Rio. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init sa puso ng lalaki, ngunit ngayon ay tila kurot ng yelo na nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hindi ako gutom, Celestine. Gusto ko lang munang magpahinga. Ang mahinang sagot ni Rio, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa isang malalim na balon ng kapaguran. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin, ngunit ang mapanlinlang na ngiti ng asawa ay nananatiling nakatatak sa kanyang isipan. Huwag kang matigas ang ulo, Rio. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ayaw kong makita kang naghihirap ng ganyan. Pagpapatuloy ni Celestine, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. May halong kunwaring pighati na tila isang mahusay na pagganap sa isang dula. Sa likod ng kanyang mga mata, makikita ang pagkainip, ang pagnanais na matapos na ang lahat at makuha ang korona ng kanyang kasamaan. Sa labas ng silid, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Mayumi habang yakap ang kanyang sarili. Naririnig niya ang bawat salita, bawat mapagkunwaring pag-aalala ni Celestine na tila isang kutsilyong humahati sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaaring manatiling tagapanood lamang habang ang kaisa-isang taong may kaugnayan sa kanyang nakaraan ay unti-unting pinapatay sa harap ng kanyang mga mata. Nang lumabas si Celestine upang sagutin ang isang tawag mula kay Miguel, mabilis na pumasok si Mayumi sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng tunog sa sahig, tila isang anino na nagnanais na maghatid ng liwanag. Nakita niya si Rio na nakapikit. Ang kanyang mukha ay maputla at tila nawawalan na ng pag-asa. Lumapit si Mayumi at marahang hinawakan ng kamay ng lalaki. Ang balat ni Rio ay mainit dahil sa lagnat, isang babala na ang lason ay mabilis na kumakalat. Sir Rio, huwag po kayong susuko. Alam ko po ang lahat. Huwag niyo pong uubusin ang ibinibigay nila sa inyo. Bulong ni Mayumi. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Kumuha siya ng isang maliit na baso ng malinis na tubig na dala niya at dahan-dahang inalalayan ng ulo ni Rio upang makainom ito. Ang bawat lunok ng lalaki ay tila isang maliit na tagumpay laban sa dilim. Nagmulat ng mata si Rio at tumingin kay Mayumi. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nakita niya sa mga mata ng dalaga ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mansyong ito. Ang katapatan. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Sino ka ba talaga? Ang paos na tanong ni Rio. Isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Mayumi. Dahil ang isang pamilya, sir, ay hindi nag-iiwanan sa gitna ng laban. Kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, ang mahalaga ay ang ngayon. Marahang hinaplos ni Mayumi ang nanginginig na kamay ni Rio. Isang simpleng kilos na naghatid ng kakaibang antas ng kapayapaan sa dalawa. Sa sandaling iyon, ang puot na dala ng nakaraan ay tila natunaw, pinalitan ng isang pag-asang hindi kayang basagin ng anumang lason. Ngunit ang katahimikan ay bumasag ng marinig ang tunog ng mga sapatos ni Celestine na pabalik na sa silid. Agad na tumayo si Mayumi
at mabilis na nagtago sa likod ng dambuhalang kortina. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Pumasok si Celestine, ang kanyang mukha ay puno ng hinala habang nililibot ang tingin sa buong silid. "May kausap ka ba, Rio? Parang may narinig akong bumubulong," ang tanong ni Celestine habang lumalapit sa kama. Kinuha niya ang mangkok ng sopas at muling iniharap sa asawa. "Ubusin mo na ito, ngayon din." Tumingin si Rio kay Celestine. Pagkatapos ay sa direksyon kung saan nakatago si Mayumi. May isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyong lumaban. Kinuha niya ang kutsara, ngunit bago ito makarating sa kanyang bibig, sinadya niyang bitawan ito na nagdulot ng pagtalsik ng sopas sa mamahaling kumot. "I'm sorry, Celestine. Masyado na talagang nanghihina ang mga kamay ko. Siguro ay kailangan ko na talagang magpatingin sa ibang doktor bukas." Ang wika ni Rio. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panghihina. Ang mukha ni Celestine ay nagdilim. Ang kanyang pagtitimpi ay tila abot na sa dulo. "Doktor? Hindi mo kailangan ng ibang doktor, Rio. Ako ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa'yo." Habang nagtatalo ang dalawa, nakita ni Mayumi mula sa kanyang pinagtataguan ng isang bagay na mas lalong nagpabaon ng takot sa kanyang puso. Mula sa bulsa ni Celestine, nahulog ang isang maliit na susi. Ang susi sa isang lihim na drawer kung saan itinatago nito ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagtataksil. Paano makukuha ni Mayumi ang susing iyon nang hindi nahuhuli? At higit sa lahat, sapat na ba ang lakas ni Rio upang labanan ang susunod na hagupit ng kanyang asawa kapag nalaman nitong may isang taong lihim na nagliligtas sa kanya? Ang gabi ay tila naging mas lalong mapanganib habang ang bawat hininga sa loob ng silid ay puno ng lihim na banta at isang pag-asang pilit na kumakapit sa gitna ng unos. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila, punong-puno ng mga lihim na hindi pa kayang bigkasin ng mga labi. Habang si Celestine ay abala sa pagpunas ng kanyang marangyang robe na namantsahan ng sopas, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng pagkainis, hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa unti-unting pagkawala ng kanyang kontrol sa asawa. Sa likod ng makapal na kurtinang pelus, halos hindi humihinga si Mayumi. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na susing bakal na nakahandusay sa sahig. "Magpahinga ka na, Rio. Huwag mo nang hintaying mawalan ako ng pasensya sa'yo. You know I'm doing this for your own good." Ang matigas na wika ni Celestine bago ito tumalikod at naglakad patungo sa banyo upang linisin ang kanyang sarili. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng banyo ay nagsilbing hudyat para sa isang mapanganib na pagkilos. Mabilis na lumabas si Mayumi mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino na dumadausdos sa makintab na marmol. Agad niyang dinampot ang susi. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbigay ng kuryente ng pag-asa sa kanyang buong pagkatao. Ngunit bago siya makatalikod upang tumakas, naramdaman niya ang isang mahinang paghawak sa kanyang pulso. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Rio na puno ng lumbay at ang mga mata ni Mayumi na nangingilid ang luha ng pag-aalala. Sa kabila ng panghihina, may isang uri ng lakas na sumilay sa mukha ng lalaki. "Itago mo yan. Huwag mong hahayaang makita niya." Ang paos na bulong ni Rio. Ang bawat salita niya ay tila isang pagsisikap na hanguin ang kanyang sarili mula sa kailaliman ng putikan. Sa gitna ng panganib, isang pambihirang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Kinuha ni Mayumi ang isang maliit na basahan at pilit na pinunasan ang mga butil ng pawis sa noo ni Rio. Isang haplos na puno ng pagmamahal na hindi kailanman naramdaman ng lalaki mula sa kanyang asawa. "Lalaban po tayo, sir.
Hindi po tayo mag-iisa. Ang ganting bulong ng dalaga. Naramdaman ni Rio ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa mga kamay ni Mayumi. Isang uri ng kalinga na tila bumubuhay sa kanyang nananamlay na diwa. Napansin ni Rio ang suot na maliit na kwintas ni Mayumi. Isang simpleng kahoy na krus na nakatali sa isang itim na sinulid, ang katulad na krus na ibinigay niya sa kanyang kapatid nung mga bata pa sila. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa isang alaala na tila isang bintanang biglang bumukas sa gitna ng unos. Sino ka ba talaga, Mayumi? Bakit? Bakit tila kilala kita? Bago pa makasagot ang dalaga, narinig nila ang pagpihit ng doorknob mula sa banyo. Agad na isinilid ni Mayumi ang susi sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso, at mabilis na lumabas sa pinto ng silid bago pa man muling makita ni Celestine. Ang kanyang pagtakas ay tila isang hanging mabilis na naglaho, ngunit naiwan sa silid ang isang bango ng pag-asa na hindi kayang burahin ng anumang masamang amoy ng lason. Sa labas ng silid, sumandal si Mayumi sa malamig na pader ng pasilyo. Hinahabol ang kanyang hininga habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas ng alon sa pampang. Naramdaman niya ang matulis na gilid ng susing bakal na nakabaon sa kanyang balat sa ilalim ng kanyang manipis na blusa. Isang hapdi na tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagkilos niya ay may katumbas na panganib na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa matandang lalaking unti-unting namamatay sa loob ng silid na yon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang inaalala ang paraan ng paghawak sa kanya ni Rio. Isang hawak na hindi naghahanap ng kapangyarihan kundi ng kaligtasan. Sa gitna ng dilim ng mansyon, tila naririnig pa rin niya ang paos na tinig ni Rio na nagtatanong kung sino siya. May kung anong hapdi sa kanyang lalamunan na hindi niya kayang lunukin. Ang katotohanang ang lalaking itinuring niyang kaaway ay may suot ding sugat na katulad ng sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa quarters ng mga katulong, iniingatan na huwag lumikha ng anumang ingay sa makintab na sahig. Ngunit sa pagliko niya sa dulo ng pasilyo, natigil siya nang makita ang isang aninong nakatayo sa may balkonahe. Si Miguel, ang lalaki ay may hawak na baso ng alak at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan na tila isang buwitring naghihintay na malagutan ng hininga ang kanyang biktima. I'm sure he won't last another week, Celestine. Ang boses ni Miguel ay lumitaw sa gitna ng katahimikan, mababa at puno ng kasakiman. Sumunod na lumitaw si Celestine mula sa dilim. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa leeg ni Miguel, habang ang kanyang mukha ay nakasandal sa dibdib nito. Siguraduhin mo lang, Miguel. I'm tired of playing the saint wife. Ang amoy ng sakit at lason sa kwartong yon ay nakakasuka na. Ang sagot ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng kapuotan, na tila ba si Rio ang nagkasala sa kanya. At ang bagong katulong na yon, there's something about her eyes that I don't like. Parang masyado siyang maraming alam. Huwag mong intindihin ang basurang yon. Pagkatapos nating makuha ang pirma ni Rio sa transfer papers bukas, we can get rid of everyone, pati ang matandang sabil na yon. Ang tugon ni Miguel, bago dahan-dahang humalik sa noo ni Celestine, nanigas si Mayumi sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ng dalawa ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang bukas ay hindi lamang pala tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa isang buhay na nakataya. Ang susing hawak niya ay hindi lamang magbubukas ng isang drawer, kundi ito ang magiging tanging sandata upang pigilan ang isang krimen na matagal nang binalak sa dilim. Pagdating sa kanyang maliit na silid, inilabas ni Mayumi ang susi at ang kanyang maliit na krus na kahoy. Ipinatong niya ang mga ito sa kanyang palad at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Lola Isay, ang mukha ng kanyang ama,
at ang nagmamakaawang mga mata ni Rio. Sa gitna ng kaguluhan, isang panalangin ang namuo sa kanyang puso. Isang panalangin para sa lakas na harapin ang bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nakarinig si Mayumi ng isang marahang pagpihit ng kanyang sariling pinto. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagpintig nang makita ang dahan-dahang pagbuka ng kahoy at ang anino ng isang tao ay uent-unting pumasok sa loob ng kanyang maliit na silid. Sino ang naglalakas loob na pumasok sa kanyang silid sa gitna ng gabi? At ang mas malaking katanungan, naramdaman ba ni Celestine na ang susing hawak ni Mayumi ay nawawala na sa kanyang bulsa? Ang gabi ay tila naging isang mas malalim na bitag at si Mayumi ay nasa gitna ng isang digmaang hindi na niya kayang talikuran, habang ang bawat hininga niya ay tila isang nakaw na sandali sa loob ng mansyong puno ng sumpa. Ang malamig na pawis ay mabilis na dumaloy mula sa noo ni Mayumi patungo sa kanyang leeg habang pinapanood ang dahan-dahang pagbuka ng pinto ng kanyang silid. Ang bawat sentimetro ng pag-usog ng kahoy ay tila isang kislap ng kidlat na naghahatid ng matinding takot sa kanyang buong pagkatao. Sa dilim, isang anino ang tuluyang pumasok. Ang anyo nito ay balot ng karimlan, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng alak ay sapat na upang makilala niya kung sino ang nangahas na pumasok sa kanyang munting kanlungan. Si Celestine iyon. Ang kanyang asawa ay hindi naglakad ng mabilis. Sa halip, ang bawat hakbang nito sa luma at maingay na sahig na kahoy ay tila isang sadistang paglalaro sa pandinig ni Mayumi. Hindi nagsalita ang babae, ngunit ang marahas na paghalughog nito sa maliit na aparador ni Mayumi ay naglikha ng mga tunog ng naglilipad ang mga damit at kagamitan. Alam ni Mayumi na ang susing ninakaw niya ang hinahanap nito. Mahigpit niyang itinago ang susi sa loob ng kanyang kamao, ibinaon ang mga kuko sa palad hanggang sa makaramdam ng hapdi. Pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay sa gitna ng kanyang panginginig. Nasaan na yon? Ikaw na hampas lupa ka? Alam kong kinuha mo ang susi sa silid ni Rio. Ang bulong ni Celestine, ang boses nito ay puno ng kamandag at pagngangalit. Nang hindi mahanap ang hinahanap, lumapit si Celestine sa higaan ni Mayumi at marahas na hinila ang buhok ng dalaga. Ang sakit ay tila isang apoy na gumuhit sa anit ni Mayumi, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kabila ng luhang nagbabadyang pumatak. Wala po akong kinuha, ma'am. Ang nanginginig na sagot ni Mayumi. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging nagmamakaawa. Isang mapang-uyam na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Celestine bago nito binitiwan ang buhok ng dalaga at nag-iwan ng isang matinding banta. Maghintay ka bukas. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo at ang matanda mong lola ay mamamatay sa gutom sa kalsada. Kinabukasan, ang marangyang sala ng mansyon ay naging isang entablado ng kahihiyan. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay tila naging isang mapanghusgang liwanag. Nakatayo si Mayumi sa gitna ng silid, pinalilibutan ng mga pulis na tinawag ni Celestine. Nakalatag sa mesa ang isang mamahaling kwintas na brilyante. Ang regalong dapat ay para sa anibersaryo ni Rio at Celestine, na ayon sa babae ay nakuha sa ilalim ng unan ni Mayumi. Rio, tignan mo. Ang babaeng pinagtatanggol mo ay isa palang magnanakaw. Pinatira natin siya rito, binigyan ng pagkakataon, pero ito ang isusukli niya. Ang sigaw ni Celestine, ang bawat salita, ay may layuning durugin ang natitirang tiwala ni Rio sa dalaga. Nakaupo si Rio sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Ngunit sa ilalim ng kanyang panghihina, ang kanyang isipan ay pilit na bumubuo ng isang larawan. Tumingin si Rio kay Mayumi na nooy pilit na hinihila ng mga pulis palabas. Sa gitna ng kaguluhan, nalaglag mula sa bulsa ni Mayumi ang isang maliit na bagay, ang krus na kahoy na nakatali sa itim na sinulid.
Ang marahang pagbagsak nito sa marmol na sahig ay tila isang malakas na hudyat na tumama sa kailaliman ng gunita ni Rio. Naalala niya ang araw na ibinigay niya ang katulad na krus sa kanyang nakababatang kapatid bago ito lumayo upang magsimula ng sariling buhay. Sandali! Ang paos na utos ni Rio. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan niyang itinuro ang krus na kahoy. Ibigay niyo sa akin ang bagay na yan. Nang mahawakan ni Rio ang krus, naramdaman niya ang gasgas ng kahoy na tila ba may kinakausap sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa nangingiyak na mga mata ni Mayumi. At doon, sa gitna ng pighati at kawalang katarungan, nakita niya ang mga mata ng kanyang kapatid. Ang bawat guhit ng mukha ni Mayumi ay tila isang salamin ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang dibdib, naghahatid ng sakit at ligaya na hindi niya kayang ipaliwanag. Rio, ano bang ginagawa mo? Magnanakaw ang babaeng iyan. Paalisin mo na siya. Ang muling pagsigaw ni Celestine, ang kanyang mukha ay puno ng takot na baka mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi pinansin ni Rio ang kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa krus, habang ang kanyang puso ay tila nakikipaglaban sa lason na pilit siyang pinapatulog. Mayumi, sino ang nagbigay sa iyo nito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang bulong ni Rio, ang bawat salita ay puno ng pagsusumamo. Iyan po ang huling alaala ng tatay ko bago siya nawala. Ang hikbi ni Mayumi. Ang mga salitang yon ay tila naging isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa isip ni Rio. Ang dalagang binalak niyang saktan sa nakaraan, ang dalagang pilit na pinapatay ng kanyang asawa, sa kasalukuyan ay ang sarili niyang dugo at laman. Sa gitna ng tensyon, narinig ang ingay ng isang sasakyan sa labas ng gate. Isang matandang babae ang pilit na pumapasok sa mansyon, sumisigaw ng pangalan ni Mayumi. Si Lola Isay iyon, bitbit ang isang lumang dokumento na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang banig. Ang katibayan ng pagkatao ni Mayumi na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyong ito. Ngunit bago pa man makapasok si Lola Isay, mabilis na sumenya si Celestine kay Miguel na nakatayo sa anino. Ang isang mapanganib na plano ay muling nabuo sa isip ng mga taksil. Kung hindi nila kayang itago ang katotohanan, sisiguraduhin nilang wala nang matitirang saksi upang magsalita. Paano ililigtas ni Rio ang kanyang kadugo sa gitna ng kanyang sariling paralisis? At magagawa ba ni Mayumi na patawarin ang tiyuhin na naging sanhi ng kanilang kahirapan ngayong ang kanilang mga buhay ay nakatali sa iisang kapalaran ng panganib? Ang sikat ng araw ay tila naglaho sa likod ng makakapal na ulap, habang sa loob ng mansyon, ang bango ng sampagwita ay unti-unting napapalitan ng amoy ng paparating na unos na magpapasabog sa lahat ng lihim ng pamilya De Los Santos. Ang nanginginig na mga daliri ni Rio ay mahigpit na nakakapit sa maliit na krus na kahoy. Ang bawat ukit nito ay tila bumubuhay sa mga bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang itinuring na patay. Ang silid na kanina lamang ay puno ng sigawan ni Celestine, ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan, na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy upang bigyang daan ang katotohanang unti-unting lumulutang. Ang mga pulis ay nagkatinginan, nag-aalinlangan sa kanilang susunod na hakbang, habang ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa braso ni Mayumi. Bitawan niyo siya! Get out! Ngayon din! Ang boses ni Rio ay hindi na ang mahinang bulong ng isang taong naghihingalo. May isang uri ng bagsik at awtoridad na muling nagninga sa kanyang mga mata. Isang apoy na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na hindi maaaring baliin na nagpaurong maging sa mga alagad ng batas. Rio, what are you saying? Are you out of your mind? Nalilito ka lang dahil sa sakit mo.
Ang boses ni Celestine ay pumailan lang sa loob ng sala, puno ng desperasyon at kunwaring pag-aalala. Lumapit siya sa kanyang asawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka ang lahat ng kanyang pinaghirapang itago ay gumuho sa isang saglit. The medicine, Rio. You need to take your medicine. Masyado ka nang nadadala ng kung ano-anong imahinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang malaking pintuan ng mansyon ay muling bumukas ng malawak na nagdulot ng pagpasok ng isang matinding liwanag mula sa labas. Sa gitna ng liwanag na yon, isang matandang babae ang pumasok na may dahan-dahang hakbang ngunit puno ng paninindigan. Si Lola Isay na may suot na kupas na bestido at may hawak na isang lumang envelope na kulay kape ay tumigil sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Rio. Hilario. Ang pagbigkas ng matanda sa pangalan ni Rio ay tila isang hanging nagmula sa nakaraan. Bit-bit ang lahat ng pait, pagsisisi at lihim na itinago ng maraming taon. 15 taon kitang iniwasan. 15 taon kong itinago ang batang ito mula sa iyo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil natatakot ako na baka maging katulad mo rin siya. Isang taong mayaman sa salapi, pero salat sa pagmamahal. Dahan-dahang binuksan ni Lola Isay ang envelope at inilabas ang mga papel na naglalaman ng katibayan ng pagsilang ni Mayumi. Kasama ang isang huling sulat mula sa emisor ng yumaong kapatid ni Rio. Ang marahang paglatag ng mga papel sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol na nagpatahimik maging sa paghinga ni Celestine. Lumapit si Mayumi sa kanyang lola. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang ang kanyang puso ay naghahalo ang pait ng nakaraan at ang gulat ng kasalukuyan. Tumingin si Rio sa mga papel pagkatapos ay kay Mayumi. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang inabot ang pisngi ng dalaga. Dugo ko ang nananalaytay sa iyo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ni Rio ay tila isang pagsisid sa kailaliman ng pagsisisi. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang matigas na bato ay ngayon ay tila isang marupok na lamat na tuluyan ng nabasag. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagtatagpong ito, nakita ni Mayumi ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni na Celestine at Miguel sa madilim na sulok ng silid. Ang takot sa mukha ni Celestine ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng determinasyon. Alam ni Mayumi na ang mga taksil ay tila mga sugatang hayop na mas lalong nagiging mapanganib kapag nasusukol. This is all a lie. Isang pakanalang ito para makuha ang pera ni Rio. Ang sigaw ni Celestine ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Miguel, tawagan mo ang mga abogado. Hindi ko papayagang bastusin ng mga taong kalye na ito ang pamamahay na ito. Lumapit si Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng banta. Rio, kailangan mong magpahinga. Kami na ang bahala rito. Let's sign the papers later as planned para maayos na ang lahat at makaalis na ang mga taong ito. Tumingin si Rio kay Miguel, ang kanyang dating pinagkakatiwalaang kaibigan. Ngayon, nakikita na niya ang tunay na anyo ng ahas na kanyang inalagaan sa sariling bakuran. Hindi na matutuloy ang pirmahan, Miguel, dahil simula sa araw na ito, ang lahat ng pag-aari ko ay ibabalik ko sa nararapat na paglagyan. Naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang kilig at kaba sa kanyang dibdib. Ang pagtanggap ni Rio sa kanya ay tila isang himala, ngunit ang panganib na nakapaligid sa kanila ay tila isang madilim na ulap na lalong kumakapal. Sa gitna ng pag-iyak ni Lola Isay at sa pait ng mga mata ni Rio, napagtanto ni Mayumi na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahang inalalayan ni Mayumi ang kanyang lola at si Rio na tila ba ang tatlo sa kanila ay bumubuo ng isang marupok, ngunit matatag na pader laban sa kasamaan ni na Celestine at Miguel.
Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap sa isa't isa, naramdaman ni Rio ang isang biglaang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang laso na thallium na dahan-dahang pinalakas ni na Celestine ay tila nagkakaroon ng panibagong bagsik sa ilalim ng matinding emosyon. Ang kanyang paningin ay muling lumabo at ang huling nakita niya ay ang mapanuring ngiti ni Miguel na tila nagsasabing hindi pa huli ang lahat para sa kanilang masamang plano. Rio! Rio! Ang sigaw ni Mayumi ay tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa habang ang katawan ni Rio ay dahan-dahang tumagilid sa kanyang wheelchair. Magagawa ba nilang itawid ang katotohanan ito bago tuluyang mapatid ang hininga ni Rio? O ang huling pagkakataon ng pagbabayad puri ay magiging isang huling paalam na lamang sa gitna ng tagumpay ng kasamaan? Ang sikat ng araw sa labas ay tila unting naglalaho, habang sa loob ng mansyon, ang bango ng sampagitang bitbit ni Lola Isay ay tila humahalo sa amoy ng paparating na gabi ng paghihimagsik. Tila isang dambuhalang punong kahoy na biglang binuwal ng malakas na bagyo ang mabigat na pagbagsak ng katawan ni Rio sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat ngunit walang anumang pokus, habang ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila isang kandilang pilit na lumalaban sa malakas na ihip ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghugot ng hininga ni Mayumi at ang mahapding hikbi ni Lola Isay na tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa mabigat na katahimikan ng mansyon. Agad na lumuhod si Mayumi sa tabi ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig at basang pawis na mga palad ni Rio. Sa sandaling iyon, ang lahat ng puot na inalagaan niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matinding takot na baka mawala ang kaisa-isang taong nag-uugnay sa kanya sa kanyang yumaong ama. Tito Rio, huwag po kayong susuko. Nandito na po kami. Please, lumaban po kayo. Ang bulong ni Mayumi, ang bawat salita ay tila isang dalangin na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng pighating ito, ang tinig ni Celestine ay pumailan lang, hindi bilang isang nag-aalalang asawa, kundi bilang isang buwitreng handa nang sumakmal sa kanyang biktima. Ilabas niyo ang mga taong kalye na yan. Sila ang may kasalanan kung bakit inatake si Rio. Miguel, tumawag ka ng ambulansya, pero siguraduhin mong walang makakapasok na kahit sino sa silid na ito. Ang mukha ni Celestine ay tila isang maskara ng huwad na pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng tagumpay. Para sa kanya, ang pagkakataong ito ang pinakahihintay niya upang tuluyang maalis ang lahat ng balakid sa kanyang plano. Dinala si Rio sa kanyang silid at sa tulong ni attorney David na biglang dumating bitbit ang kaukulang utos ng korte, hindi nagawang paalisin ni na Celestine, sina Mayumi at Lola Isay. Ang silid tulugan ni Rio ay binalot ng amoy ng gamot at ang mabigat na presensya ng kamatayan na tila nagmamasid sa sulok. Habang ang doktor ay abala sa pag-asikaso sa matanda, nanatili si Mayumi sa tabi ng kama, marahang pinupunasan ang noo ni Rio gamit ang isang malinis na bimpo. Look at you! Acting like a devoted niece. Akala mo ba ay mababago ng isang pirasong papel ang katotohanang basura pa rin ang pinagmulan mo? Ang tinig ni Celestine ay tila isang mahinang bulong ng demonyo habang nakatayo sa likuran ni Mayumi. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang yaman ni Rio. Miguel and I have already secured everything. You're just a temporary distraction. Hindi lumingon si Mayumi. Ang kanyang focus ay nananatili sa maputlang mukha ni Rio. Hindi pera ang kailangan ko, ma'am. Ang kailangan ni Tito Rio ay isang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi mga ahas na unti-unting pumapatay sa kanya sa sarili niyang tahanan. Ang bawat salita ni Mayumi ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Isang uri ng katapangan
na nagmula sa pag-ibig at hindi sa kasakiman. Sa gitna ng gabi, nang lumabas si Celestine upang makipagkita kay Miguel sa balkonahe, naramdaman ni Mayumi ang isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang bahagyang nagmulat si Rio. Ang mga mata nito ay hindi na malabo. Sa halip, may isang uri ng talas at babala na nakatatak doon. Marahang itinaas ni Rio ang kanyang daliri at itinapat sa kanyang mga labi. Isang hudyat ng katahimikan. Magpanggap ka. Huwag mong ipakikitang gising ako. Ang halos hindi marinig na bulong ni Rio. Ang kanyang mga salita ay tila isang pag-amin na ang kanyang pag-atake ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang bitag para sa mga taksil. Kailangan nilang maniwala na malapit na akong mawala para lumabas ang tunay nilang anyo. Naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang kilig at kaba. Ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya ni Rio sa gitna ng panganib ay tila isang paghilom sa lahat ng sugat ng kanyang pagkabata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi ang utang na nakagapos sa takot, kundi ang utang na nakaugat sa pagtatanggol sa isa't isa bilang pamilya. Muling pumikit si Rio nang marinig ang tunog ng mga sapatos ni Miguel na papalapit sa silid. Pumasok ang lalaki. Bit-bit ang isang makapal na folder at isang stamp pad. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkaganid habang tinititigan ang tila walang malay na katawan ni Rio. Ngayon na, Celestine, habang wala pang malay ang matanda at abala ang abogado sa labas, kapag nakuha natin ang thumb mark niya rito, wala nang magagawa ang kahit na sinong tagapagmana. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang nanginginig na kamay ni Rio. Pilit itong idinidiin sa itim na tinta ng stamp pad. Ang puso ni Mayumi ay tila sasabog sa tindi ng galit habang pinapanood ang kasuklam-suklam na eksenang ito mula sa anino ng kurtina. Magagawa ba ni Mayumi na manatiling tahimik sa harap ng harap-harapang pagnanakaw na ito? O ang kanyang pagmamahal para sa bagong nahanap na tiyuhin ang magtutulak sa kanya upang sirain ang rusa ni Rio at harapin ang mga taksil ng harapan? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang masikip na lubid na unti-unting sumasakal sa lahat ng naroon, habang ang bawat segundo ay tila isang mitya na naghihintay na lamang sumabog sa gitna ng dilim. Ang bawat daliri ni Miguel ay tila mga galamay ng isang halimaw, habang marahas nitong hinahawakan ang nanginginig at maputlang kamay ni Rio. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, ang itim na tinta ng stamp pad ay tila isang madilim na lawa ng kasamaan na handang lamunin ang huling piraso ng dangal ng matandang De Los Santos. Sa tabi nito, nakatayo si Celestine na may suot na mapanuring ang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng tagumpay, na tila ba ang bawat hininga ni Rio ay isa na lamang bilang ng mga sandaling natitira sa kanyang paghahari. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel, habang marahan, ngunit may puwersang idiniin ang hinlalaki ni Rio sa papel. Ang tunog ng pagdampi ng balat sa dokumento ay tila isang dambuhalang kampana na nagbabadya ng kamatayan sa pandinig ni Mayumi na nooy nakatago sa likod ng dambuhalang kurtina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad, pilit na pinipigilan ng isang sigaw ng pagngangalit na nagnanais kumawala sa kanyang lalamunan. Nasusuka siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawang taksil, mga salitang tila mga uod na gumagapang sa katawan ng kanyang tiyuhin. Finally, Miguel, matatapos na rin ang pagpapanggap na ito. I'm so sick of smelling his illness and seeing his pathetic face every single day. Ang wika ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng puot at kawalan ng utang na loob. Lumapit siya sa kama at dinuraraan ng sahig malapit sa paanan ni Rio. You were always so cold, Rio. You thought your money could buy my loyalty? Well, your money is exactly what will buy my freedom away from you. Hindi gumalaw si Rio. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit.
Ang kanyang mukha ay isang larawan ng ganap na kawalan ng malay. Ngunit sa ilalim ng kumot, nakita ni Mayumi ang bahagyang paghigpit ng kamao ng lalaki. Isang tahimik na galit ang nananalaytay sa mga ugat ni Rio. Isang galit na mas matindi pa sa lason na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang sakit na marinig ang katotohanan mula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay isang sugat na hindi kailanman ganap na maghihilom. Don't be so dramatic, Celestine. Let's just finish this and prepare for the gala tomorrow. Doon natin ipapakita sa buong mundo kung sino na ang bagong may-ari ng De Los Santos Shipping. Ang sagot ni Miguel habang maingat na inililigpit ang stamp pad at ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang tinititigan ang dambuhalang vault sa sulok ng silid. By this time tomorrow, Rio will be just a memory, and we will be the king and queen of this empire. Nang lumabas ang dalawa, ang tunog ng kanilang mga sapatos na lumalayo sa pasilyo ay tila isang hudyat ng pansamantalang kapayapaan. Mabilis na lumabas si Mayumi mula sa kanyang pinagtataguan at agad na lumapit sa tabi ni Rio. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding habag sa taong nasa harap niya. Kinuha niya ang isang basang bimpo at marahang pinunasan ang tinta sa hinlalaki ni Rio. Ang bawat haplos niya ay tila isang paghingi ng paumanhin para sa kalupitan ng mundo. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Rio. Ang kanyang paningin ay matalas at puno ng determinasyon. Marahang hinawakan niya ang kamay ni Mayumi, isang hawak na nagpapahiwatig ng isang lihim na alyansa. Hayaan mo silang magdiwang, Mayumi. Ang taas ng kanilang lipad ay siya ring tindi ng kanilang pagbagsak bukas. Ang paos na bulong ni Rio. Ang kanyang boses ay tila isang nagbabagang uling-uling sa gitna ng malamig na gabi. Tito, masyado pong mapanganib. Paano kung ituloy nila ang plano nila bago pa tayo makakilos? Ang tanong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Rio habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang tiyawgay. Nakikita niya sa mga mata ni Mayumi ang katapatan na hinalay ng kanyang asawa. Ang busilak na pusong hindi kailanman kayang bilhin ng salapi. Nandito ka, hindi ba? Ikaw ang aking mga mata at tainga sa dilim. Ang tugon ni Rio. Kinuha niya ang krus na kahoy mula sa ilalim ng kanyang unan at muling itinaling mabuti sa leeg ni Mayumi. Ang krus na ito ay naglayo sa tatay mo sa kapahamakan ng maraming taon. Ito rin ang magliligtas sa ating dalawa bukas. Magtiwala ka sa akin, Mayumi. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito. Sa labas, ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap na nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa buong mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nagmamasid, mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ang gabi ay tila isang mahabang buntong hininga bago ang isang malakas na sigaw. Kinabukasan ay ang huling pagkakataon. Ang marangyang gala na inihanda ni na Celestine ay magiging entablado ng kanilang pinakamalaking tagumpay o ang libingan ng kanilang mga ambisyon. Ngunit habang naghahanda ang lahat, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa isip ni Mayumi. Sapat na ba ang lakas ni Rio upang tumayo at harapin ang kanyang mga kaaway? O ang huling pirma na nakuha ni na Miguel ay tunay na magiging huling hatol sa kanilang kapalaran? Ang bango ng mga bulaklak para sa gala ay nagsisimula nang kumalat sa buong mansyon. Ngunit para kay Mayumi, ang amoy na yon ay tila amoy ng mga bulaklak sa isang burol. Isang paalala na sa bawat pagtatapos ay may isang bagong simula na kailangang pagbayaran ng dugo at luha. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila walang pakiramdam sa bigat ng kaganapang nakatakdang mangyari sa loob ng mansyon ng mga De Los Santos.
Ang marangyang bulwagan ay binalot ng mga palamuting ginto at mga bulaklak na ang bango ay tila nakakalunod. Isang marangyang paghahanda para sa isang gabing dapat sana ay pagdiriwang ng tagumpay. Ngunit sa katotohanan ay isang entablado ng pinakamasamang uri ng pagtataksil. Ang mga tauhan sa loob ng bahay ay abala sa pagpapakintab ng mga kubyertos at pag-aayos ng mga mesa, habang ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga sandaling nalalabi para sa katahimikan. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Rio sa kanyang wheelchair. Ang kanyang katawan ay tila isang rebulto ng kawalan ng malay. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ay matalas niyang nararamdaman. Nararamdaman niya ang malamig na haplos ng hangin mula sa bintana at ang mas malamig pang presensya ni Celestine na nooy abala sa pagpili ng kanyang isusuot na alahas sa harap ng salamin. "Today is the day, Miguel." Ang wika ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila ba isang bata na nakakuha ng bagong laruan. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Rio na magdidikta sa bawat galaw ko. We will be the ones standing on that podium, and everyone will bow down to us. Lumapit si Miguel at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Celestine. Ang kanilang mga refleksyon sa salamin ay tila isang larawan ng dalawang buwitreng naghahanda sa kanilang piging. Everything is set, mahal. Ang mga dokumento ay handa na para sa formal na anunsyo. Wala nang makakapigil sa atin, kahit pa ang panggulumong Chow Guy na yon. Sa kabilang panig ng silid, sa anino ng malaking aparador, nakatayo si Mayumi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, kung saan nakatago ang recorder na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay puno ng kaba at panalangin. Tumingin siya kay Rio at sa isang maikling sandali, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng kanyang tiyuhin. Isang hudyat na buhay ang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Mayumi kay Rio sa pagpapanggap na aayusin ang kumot nito. Sa pagyuko niya, naramdaman niya ang mainit na hininga ni Rio sa kanyang pisngi. "Be ready, Mayumi." Ang halos hindi marinig na bulong ng lalaki. "Ang katarungan ay hindi natutulog. Kailangan lang nating itong gisingin sa tamang sandali." Nagsimulang dumating ang mga panauhin, ang mga tunog ng kanilang mga tawa, at ang marahang himig ng orkestra ay pumuno sa bulwagan. Ang bawat bati at ngiti ay puno ng kaplastikan, mga taong naroon lamang upang masaksihan ang paglipat ng kapangyarihan. Inilabas si Rio sa gitna ng karamihan. Ang kanyang wheelchair ay itinutulak ni Miguel na may suot na maskara ng huwad na lungkot, habang si Celestine ay nakasunod na tila isang nagdadalamhating reyna. Tumayo si Celestine sa harap ng mikropono. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa peking luha. "Friends, colleagues, it breaks my heart to see my husband in this state, but life must go on, and the legacy of De Los Santos Shipping must be preserved. Bago po ang lahat, nais ko pong saksihan ninyo ang formal na paglilipat ng responsibilidad mula kay Rio patungo sa aming pinagkakatiwalaang kaibigan na si Miguel." Inilabas ni Miguel ang folder. Ang itim na tinta ng panulat ay tila isang lason na handa nang dumunggi sa huling piraso ng dangal ni Rio. Habang dahan-dahang inilalapit ni Miguel ang kamay ni Rio sa dokumento, ang buong bulwagan ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat panauhin ay nakatingin, naghihintay sa huling hatol. Ngunit sa gitna ng tensyon, bago pa man dumampi ang daliri ni Rio sa papel, isang tinig ang pumailan lang mula sa likuran. Isang matanda at paos na boses na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang lahat ng nakasulat sa papel na yan ay isang dambuhalang kasinungalingan. Lahat ay napalingon nang pumasok si Lola Isay.
kasama si attorney David. Ang matanda ay may hawak na isang lumang kwintas na sampaguita. Ang bango nito ay biglang nanalaitay sa gitna ng amoy ng mamahaling pabango. Ang mukha ni Celestine ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Sino ang matandang ito? Security! Ilabas niyo ang babaeng yan! Ang sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Ngunit hindi natinag si Lola Isay. Lumapit siya kay Rio at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo nito. Hilario, gising na. Ang katotohanan ay hindi na kailangang magtago. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ni Rio na kanina lamang ay tila walang buhay ay biglang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay bumukas ng malawak, nagniningning sa isang uri ng galit at talas na tila isang matalim na espada. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila bumalik sa dating lakas. Ang pagtayo niyang iyon ay tila isang pagyanig ng lupa na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Tumingin si Rio nang diretso sa mga mata ni Celestine, isang tingin na tila humuhukay sa kailaliman ng kaluluwa ng asawa. Akala niyo ba ay ganoon kadaling patayin ang isang De Los Santos sa sarili niyang pamamahay? Ang buong bulwagan ay nabalot ng bulong-bulungan. Ang mga mukha ni na Celestine at Miguel ay tila mga ribultong gumuho sa isang saglit. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang masamang balak ang biglang sumagi sa isip ni Miguel. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang isang matulis na pampabukas ng sobre sa mesa at itinutok ito sa direksyon kung saan nakatayo si Mayumi. Huwag kayong lalapit, isang hakbang pa, at sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang batang ito. Ang bulyaw ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaluan. Magagawa ba ni Rio na iligtas ang kanyang kaisa-isang kadugo sa gitna ng huling paghihiganti ng isang desperadong kalaban? O ang tagumpay ng katotohanan ay muling mababahiran ng dugo ng isang inosenteng buhay? Ang kislap ng bakal sa kamay ni Miguel ay tila isang huling banta ng dilim, habang ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay naging isang panalangin para sa kaligtasan. Ang talim ng pampabukas ng sobre ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng bulwagan, isang malamig na kislap na tila humahati sa pag-asa ng lahat ng nakasaksi. Ang nanginginig na kamay ni Miguel ay nakadiin sa leeg ni Mayumi, habang ang dalaga ay nananatiling matatagang tindig sa kabila ng putla ng kanyang mukha. Sa bawat mabilis na paghinga ni Miguel, ang dulo ng bakal ay tila humahalik sa balat ni Mayumi. Isang banta na ang bawat pagkakamali ay magbubunga ng isang trahedyang hindi na mababura. Si Rio, na nakatayo ng tuwid sa gitna ng entablado, ay tila isang matandang punong naara na hindi natitinag ng kahit anong lakas ng hangin. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang malalim na pag-unawa sa kawalan ng pag-asa ng taong nasa harap niya. Ang bawat hakbang niya pasulong ay tila isang marahang pagtunog ng orasan ng katarungan. Bawat isa ay may bigat na nagpapaliit sa mundo ni Miguel. Bitawan mo siya, Miguel. Tapos na ang palabas na ito. Ang lahat ng mga panauhing nakikita mo rito ay hindi lamang mga saksi sa iyong kasamaan, kundi mga saksi rin sa iyong tuluyang pagbagsak. Ang wika ni Rio, ang kanyang boses ay tila isang malalim na dagat na nagbabadyang lamunin ang lahat ng dumi sa kanyang paligid. Hindi ako papatalo sa iyo, Rio. Lahat ng ito ay dapat sa akin. Ako ang nagtrabaho habang ikaw ay nakahiga lamang at naghihintay ng kamatayan. Ang bulyaw ni Miguel, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa kabaliwan habang ang pawis ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa kabilang panig, si Celestine ay tila isang estatwang gumuho sa isang sulok. Ang kanyang marangyang gown ay wala ng ningning, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot habang pinapanood ang pagdating ng mga pulis sa bawat pintuan ng bulwagan. Ang mga tauhan ng batas ay dahan-dahang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig
ay tila isang marcha ng huling hatol. Sa gitna ng tensyon, lumingon si Mayumi kay Rio. Sa mga mata ng dalaga, nakita ni Rio ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Tito, huwag niyo po siyang hayaang manalo sa pamamagitan ng takot. Ang malumanay na bulong ni Mayumi. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng musika na bumasag sa tensyon ng silid. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinawakan ni Rio ang kanyang dibdib at muling nagpanggap na nahihilo, sapat na upang malingat si Miguel sa tindi ng kagalakan na baka tuluyan na itong malagutan ng hininga. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang marahas na pag-agaw sa kamay ni Miguel at ang pagbagsak ng matulis na bakal sa sahig ay naglikha ng isang tuyot na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng isang masamang panaginip. Nang tuluyang madakip sina Miguel at Celestine, ang bulwagan ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga panauhin ay dahan-dahang lumabas, iniwan ng pamilyang De Los Santos sa gitna ng kanilang muling pagbubuo. Lumapit si Rio kay Mayumi at mahigpit itong niyakap, isang yakap na naglalaman ng lahat ng pagsisisi ng nakaraan at ang pangako ng isang bagong bukas. Patawarin mo ako, Mayumi. Patawarin mo ang iyong tiyuhin sa lahat ng bulag na paghahangad ng kapangyarihan. Ang hikbi ni Rio, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa balikat ng kanyang tiyawgay. Naramdaman ni Mayumi ang init ng tunay na pamilya, isang damdamin na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sa puot. Lumapit din si Lola Isay. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa likod ng dalawa. Ang sugat ng kahapon ay hindi na kailangang magdikta sa inyong bukas. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang pagpapatawad ang tunay na magpapalaya sa inyo. Ang bango ng sampagitang bitbit ng matanda ay tila muling nanalaytay sa buong mansyon. Nililinis ang bawat sulok ng laso ng pagtataksil. Habang inilalabas sina Celestine at Miguel sa mansyon, tinitigan sila ni Rio sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matinding habag para sa mga taong pinili ang dilim kaysa sa liwanag. Dalhin niyo na sila. Siguraduhin ninyong ang bawat ebidensya ng kanilang pagtatangka sa buhay ko at ang pagnanakaw sa kumpanya ay maipapasa sa korte. Nang lumingon si Rio sa malawak na hardin ng mansyon, nakita niya ang unang sinag ng bukang liwayway na sumisilip sa mga ulap. Ang gabi ng lason at panlilinlang ay natapos na. Ang mansyong De Los Santos, na dati ay isang bilangguan ng ginto, ay muli nang magiging isang tahanan. Isang tahanang hindi na itatayo sa pundasyon ng takot, kundi sa katapatan ng isang pusong nahanap ang kanyang tunay na pag-aari. Mayumi anak, ang tawag ni Rio. Ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. Simulan nating ayusin ang hardin. Maraming mga bulaklak ang kailangang muling itanim. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Mayumi habang hawak ang kanyang maliit na krus na kahoy. Ang labanan ay natapos na at sa wakas, ang dugo at pamilya ay muling nagtagpo sa ilalim ng iisang bubong ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng saya, isang huling katanungan ang pumasok sa isip ni Rio habang tinitignan ang dokumentong naiwan sa mesa. Handa na nga ba ang lahat para sa pagbabagong idudulot ng katotohanan ito sa buong bansa? Ang hangin ng umaga ay humihihip ng marahan. Bitbit ang pangako ng isang bagong simula na hindi na kailanman muling lalasunin ng pag-iisa. Ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita ay marahang nanalaytay sa hangin. Humahalimuyak sa bawat sulok ng hardin na dati ay tigang at puno ng kalungkutan. Ang sikat ng umaga ay malambot na dumarapi sa balat, nagbibigay ng gintong kislap sa mga dahon na basa pa ng hamog. Sa gitna ng payapang tagpong ito, nakatayo si Hilario, hindi na sa wheelchair, kundi sa sarili niyang mga paa na matatag na nakatapak sa lupang dati ay itinuring niyang instrumento lamang ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha na dati ay tila inukit sa bato dahil sa pait
ay ngayon ay mababanaaga ng isang uri ng katahimikan na tanging ang pagpapatawad lamang ang makapagbibigay. Lumabas si Mayumi mula sa mansyon, bitbit ang isang tray ng mainit na kape at tinapay. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay hindi nagmamadali. Bawat galaw niya ay puno ng kagaanan at pasasalamat. Ang kanyang suot na simpleng bestido ay sumasabay sa ihip ng hangin at sa kanyang leeg ay nagniningning pa rin ang maliit na krus na kahoy, ang simbolo ng kanyang pinagmulan at ang tulay na naglapit sa kanila ni Rio. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng isang liwanag na nagmumula sa isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Tito Rio, kailangan nyo na pong mag-break muna. Masyado na kayong nag-e-enjoy sa pag-aalaga ng mga halaman nyo, ang nakangiting wika ni Mayumi. Ang kanyang boses ay tila isang masayang himig na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Lumingon si Rio at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kanyang tiyawgay at marahang hinaplos ang buhok nito. Salamat, Mayumi. Alam mo, sa bawat pagtubo ng mga bulaklak na ito, naaalala ko ang tatay mo. Pakiramdam ko, kasama natin siya rito. Pinapanood ang bawat hakbang nating dalawa. Ang boses ni Rio ay puno ng emosyon, isang pagkilala sa mga taong nawala, ngunit nananatiling buhay sa kanilang mga gunita. Naupo sila sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga, kasama si Lola Isay, na nooy abala sa pagtatahi ng isang kumot. Ang matanda ay tila isang anghel na nagbabantay sa kanilang muling pagsasama. Ang bawat tahi niya ay tila pagbubuklod ng kanilang mga sugat na unti nang naghihilom. Ang mansyong De Los Santos ay hindi na isang malamig na palasyo. Ito ay naging isang buhay na tahanan kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng pag-asa. Hindi na nababanggit ang mga pangalan ni na Celestine at Miguel sa loob ng bahay. Ang kanilang kapalaran sa likod ng rehas ay naging isang saradong kabanata, isang paalala na ang bawat laso na itinanim ay laging may katapat na anihan ng katarungan. Wala nang puwang ang puot sa puso ni Rio. Pinili niyang ipaubaya sa batas ang parusa at itira para sa kanyang sarili ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang sarili ay sinasagot ng bawat gabi na mahimbing siyang nakakatulog, malaya sa mga bangungot ng pagtataksil. Nahanap na ni Rio ang tunay na binhiin, ang katahimikang hindi nanggagaling sa kawalan ng gulo, kundi sa pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sa kabila ng iyong mga pagkakamali. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng iyong imperyo o sa dami ng iyong ginto, kundi sa tibay ng iyong integridad at sa lawak ng iyong kakayahang magmalasakit sa kapwa. Ang kabutihan ay isang wika na kahit ang pinakamanhid na puso ay kayang makaramdam kapag ito ay ipinakita ng may katapatan. Habang pinapanood ni Rio ang paglubog ng araw sa dulo ng pampang, ramdam niya ang init ng kamay ni Mayumi na nakahawak sa kanyang braso. Ang paglalakbay mula sa lason patungo sa paghihilom ay naging masakit at madugo, ngunit sa dulo nito ay isang bagong simula na puno ng liwanag. Ang pamilya De Los Santos, na dati ay isang watak-watak na anino, ay muling nabuo sa ilalim ng iisang bubong ng katotohanan at pag-ibig. Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay tila isang pasasalamat, at ang bawat patak ng ulan o sikat ng araw ay tinatanggap ng may ngiti. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan nila na ang buhay ay hindi tungkol sa kung paano mo tinalo ang iyong mga kaaway, kundi kung paano mo nahanap ang daan pabalik sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo.